Humarap sa publiko si Catherine, Princess of Wales o Princess Kate, ilang buwan matapos i-anunsyong meron siyang cancer. Sa opisyal na kaarawan ni King Charles III, nanood siya at ang iba pang miyembro ng British royal family ng fly past ng Royal Air Force sa balcony ng Buckingham Palace. Nakiisa rin si Princess Kate sa military parade na Trooping the Colour. Disyembre pa ang huling public appearance ng asawa ni Prince William. Nitong Enero, inanunsyong inoperahan si Princess Kate at sumailalim sa preventative chemotherapy noong Marso. Nitong Biyernes, sinabi ni Princess Kate na bumubuti na ang kanyang lagay pero not out of the woods yet o hindi pa tuluyang magaling. Hindi dapat matakot ang mga Pinoy. Ito ang giit ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio sa panguhuli ng China sa katubigan daw nila na pasok din sa ating teritoryo. Lalo ngayon may mga mangingisdang nagdadalawang isip na pumalaot sa takot na arestuhin ng China. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi pumalaot kahapon sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc ang isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales. Kinakabahan daw silang magbaka sakali. Lalo't epektibo na kahapon ng polisiya ng China na manghuli ng mga hindi Chino na papasok sa kanilang inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Baka kami ang masampulan na mahuli at madala sa China, kaya tis-tis lang kami. Karaniwan ay lingguhan daw sila kung tumagal doon dahil sumisisid para manghuli ng mga isda. Samahan daw sana sila ng Philippine Coast Guard. Kasi kung hindi na natin babalikan ng Bajo de Masinloc, baka lalo nang mawawala sa aming mga mangingisda yung bahura na yun. Sabi ng PCG, nagdagdag na sila ng puwersa sa West Philippine Sea. Ang Philippine Air Force magpapatrolya pa rin doon. May isang grupo ng mga mangingisdang pumalaot pa rin kahapon pero hindi umabot sa Bajo de Masinloc dahil maalon at may mga Chinese vessel. Grupo-grupo silang pumalaot para maging ligtas. Minimum ng 5 hanggang 10 po ay magkakatabi, magkakasama. Kasi nga, pag may dumating na, baka sila, grupo rin silang sumugod. Pero sabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat matakot ang mga mangingisdang Pinoy. Continue with your right kasi that's the only way you can assert your right. Pag natakot ka, talo ka. Tapos pag hinuli, akyat tayo sa tribunal, matatalo, sigurado talo sila, wala silang panalo. Ang Bajo de Masinloc nasa EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaya sabi ni Carpio, walang karapatang manghuli ang China. Hindi rin daw dapat makapagpalala ng tensyon sa West Philippine Sea ang pagdulog ng Pilipinas sa United Nations para mapalawak pa ang continental shelf nito sa West Philippine Sea na lagpas pa sa EEZ o 200 nautical miles mula sa coastline. Legal na hakbang daw ito at karapatan ng anumang coastal nation. Wala namang kasabayan na action on the ground at this point kasi nga hindi pa siya final eh. Okay? So kung magre-react badly yung ibang bansa, overreaction na yon. Nobody can say that you are provoking a crisis. No, because that's your right. It's legal. Hindi raw teritoryo ang gustong palawakin ng Pilipinas kundi maritime zone para mapalawak pa ang sovereign rights nito sa parte ng dagat na maaari nitong manguha ng likas na yaman. Pero limitado lang sa non-living resources gaya ng langis, gas, minerals at sedentary species o mga hindi lumalangoy gaya ng giant clams. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa ika-8 sunod na taon, kabilang ang Pilipinas sa top 10 worst countries para sa mga manggagawa. Ayon sa International Trade Union Confederation, bigo ang gobyerno na maprotektahan ang mga karapatan ng mga manggagawa. Pinuno na rin ang hindi umano pagkilala ng Department of Labor and Employment sa panre-red tag umano ng gobyerno sa mga nakikibaka at nagsusulong ng mga karapatan ng mga manggagawa. Sa panayam ng Super Radio DZWB, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na hindi katanggap-tanggap ang rating sa ating bansa. Hindi raw nila ipinagsasawalang bahala ang mga kaso ng mga karapatan ng mga manggagawa. Napabilang pangaraw ang Pilipinas bilang miyembro ng governing body sa katatapos lang na International Labor Conference. Iginiit ni Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos na walang overkill sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ay kay Abalos, pansamantalang nirelieve ang 3 opisyal ng PNP dahil sa operational lapses pero hindi dahil sa overkill. Ipaliliwanag at ilalabas daw nila ang nangyaring operational lapses kapag natapos ang investigasyon. Yung 3 nirelieve na pansamantalang opisyales ng PNP, they were relieved for some other reasons, particular on the operational lapses.
pero definitely hindi tungkol sa overkill. Mag-ina sa Bataan patay matapos sumalpok sa bahay at tindahan ng isang trailer truck. Batay sa investigasyon, nawala ng kontrol sa preno ang truck habang pababa mula sa matarik na kalsada. Nadaganan habang nasa higaan ang mga biktima. May rider ding nasawi matapos mabangga. Tumakas ang driver ng truck at naiwan ang kasamahan niyang menor de edad na hindi naman nasaktan. Patuloy ang investigasyon. Bukas nakatakdang iuwi sa Pilipinas sa mga labi ng 3 Pilipinong nasawi sa sunog sa Kuwait. Ayon kay Administrator Arnel Ignacio ng Overseas Workers Welfare Administration, kasunod ito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, may 2 pang kritikal na nagpapagaling sa ospital. Ang 6 na Pinoy pang nakaligtas ay i-repatriate na rin. Ang gobyerno naman ng India nagpaabot na ng tulong sa mga naulila ng 45 kababayan nilang nasawi sa trahedya. Sa ngayon, short circuit o problema sa kuryente ang tinitingnang sanhi ng sunog sa dormitoryo noong Miyerkules. Sa mga Katoliko, nakakatulog ba sa sermon ng mga pare ang ilan sa inyo? May sermon din dito si Pope Francis. Dapat 8 minuto lang po ang homily para di raw antukin ang mga nagsisimba. Ang tugon dito ng ilang mga nagsisimba ngayong araw ng linggo, tinutukan ni Katrina Son. Tuwing linggo, puno ang mga Catholic Church dahil araw ng misa. At isa sa mahalagang bahagi nito ay ang homily o sermon ng pari, matapos basahin ng gospel o ebanghelyo. Pero minsan, ang ilang nagsisimba, nakakatulugan ito o kaya'y di na masyadong pinakikinggan. Pero mismong si Pope Francis, nagpaalala na sa mga pari, hanggat maaari, huwag lalagpas ng 8 minuto ang homily para di raw makatulog ang nagsisimba. Sabi ni Father Jerome Ceciliano ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, kayang gawin ang sermon ng walang paligoy-ligoy. Ano kayang masasabi ng ilang nagsisimba? I think it's better kung mas maiksi siya and more specific. When the homily is too long, I cannot focus myself, and then after that, I forget everything. Maganda yung mahaba para naiintindihan ko kaysa yung nagmamadali. Yung quality nung pagsasabi ng homily. So wala sa akin kung mahaba or maikli. Sa pagharap naman ng Santo Papa sa ilang sikat na komedyan, nagpaalala siya na maaari namang magbiro patungkol sa Diyos, pero hindi ito dapat mapanira o nakakasakit ng damdamin ng mga mananampalataya. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mainit na tinanggap ang Kapuso Stars sa Toycon Evolution 2024. Nag-share din sila ng kanilang plans to celebrate Father's Day. Alamin yan sa aking chika. Double celebration for some Kapuso Stars ang happenings over the weekend. Sa Toycon Evolution 2024 sa Pasay, buhay ang pagiging child at heart ng sinuman. Present sa Day 2 ng event ang mga nagagandahang cast ng inaabangang Kapuso series na Encantadia Chronicles Sangre. Sina Rian Ramos at Bianca Umali may kanya-kanyang way to celebrate Father's Day. I'll call my dad. Video call kami. I will be visiting my dad sa cemetery. And also, I will be spending with Ruru as the dad of our dogs and his dad also. Sina Faith Da Silva at Angel Guardia naman, celebrating Dad's Day with their moms na naging father figure nila. Yung mama ko and also yung lola ko, grateful ko dahil mahirap tumayo bilang isang ama at ina. Hindi rin ako lumaki with my dad, pero yung mom ko nandyan for me. So, I'm gonna celebrate Father's Day with my mom and my father dog. Present din si Sparkle artist Matt Lozano, aka Big Bird, ng Voltes 5 Legacy, na tumanggap ng Otaku Choice Awards para sa special citation sa Voltes 5 Legacy as Best Anime Live Action of 2024. Back-to-back celebration naman for Pulang Araw star David Licauco ang Father's Day right after his birthday. Good health, good career, siguro less anxiety and more happiness. Ano naman ang gift ni David for his dad? So siguro mamaya bibili rin ako ng baka jacket o kaya bag, siguro pang workout na bag.
Mga kapuso, huwag mong kalimutan ang payong dahil patuloy na magpapaulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, asahan ng kalat-kalat na ulan at thunderstorm sa Palawan at Occidental Mindoro. Panaka-nakaulan naman sa iba pang nalalabing bahagi ng Mimaropa Region. Gayon din sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna at Batangas. Localized thunderstorms naman na magpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Batay sa rainfall forecast sa Metro Weather, posibleng makaranas ng light to heavy rainfall ang ilang bahagi ng Palawan at sa Mindoro provinces bukas ng umaga. Sa hapon, malaking bahagi ng Luzon ang inaasahang makararanas ng light to heavy rains. Sa Metro Manila naman, may tsansang umulan sa hapon. Inaasahan naman ang light to heavy rain sa Western at Central Visayas sa umaga. Habang sa hapon naman, posibleng ulanin ang Eastern Visayas. Maraming lugar naman sa Mindanao ang posibleng makaranas ng moderate to intense rains bukas ng hapon. Kaya mag-ingat po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Simula July 1, magpapatupad ng no plate, no travel policy ang LTO sa mga tricycle sa Quezon City. May pangamba ang ilang tricycle driver na may mga temporary plate. Nakatutok si Nico Wahe. 2019 nang bilhin at ipasada ni Domingo ang kanyang tricycle sa Payatas sa Quezon City. 5 taon ang lumipas, temporary plate pa rin ang nakakabit dito. Sabi nila no plate available pa. Registrado yan, may papel ako eh. Problema lang, wala akong plaka. Sabi ng iba niyang katoda na wala pa rin plaka. Kasi wala naman po binibigay ng LTO pa. Nung ilang taon na lang nakaraan, wala pa naman plaka. Sa akin, matagal na rin ito walang plate number. Pinarenew ko to, sana bigyan nila ako ng plate number pa. Pangamba nila baka maabutan sila ng pagpapatupad ng Land Transportation Office o LTO ng no plate, no travel policy para sa mga tricycle sa Quezon City sa July 1. Ipapilot run sa Quezon City ang mas mahigpit na pagpapatupad ng road safety at panguhuli sa mga pumapasadang kolorum. Na-address na raw kasi ng LTO ang halos 3,000 backlog sa mga plaka para sa tricycle. Ako, hindi ko na maalala kung saan ko kukunin yung plaka. Sabi ng LTO, sila na mismo ang magdidistribute ng mga plaka sa mga barangay sa Quezon City. Kapag nakumpleto na, lahat ng tricycle na ipinapasadang walang plaka ay tuturing na kolorum. Balak daw ipatupad ng LTO ang no plate no travel policy sa buong bansa, maging sa 4-wheel vehicles. Lalo't wala na raw backlog sa plaka para sa 4 wheels. Pero nagpapahirap daw kasi rito ay ang plate distribution process. Meron na tayo mga bibigyan ng penalty from fine to suspension of operations para talagang malaman nila that LTO is dead serious in implementing this guideline. Nananawagan din ng LTO sa mga car owner na kunin na ang plaka sa mga car dealer at ikabit na agad. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.